Siguro pwede na tayong magsimula. Ngayon, tutukuyin natin ang huling bahagi ng Module 1 na nakatuon sa kasalukuyang kalagayan ng wika. Mula sa mga nakarang bahagi ng module, no, inaasahan ko na mayroon na kayong malalim na pag-unawa sa mga aspekto hinggil sa wika mula sa katutubong panahon, no, sa Kastila, Amerikano, Hapon. Kasi layunin natin ay yung masusing pag-aaral sa bawat yugto na magpapakilala, no, sa wika, no, sa iba't ibang panahon. At syempre maitala, no, yung mahalagang batas na may kinalaman sa wikang pambansa. Upang magawa ninyo ng malinaw yung talapanahon na binubuo ng klase, no, ng bawat batas pang wikang tinalakay, na isa sa ating pangunahing layunin sa unang unit. At mas mapalawak pa ang inyong kaalaman tungkol sa pagkakaiba, no, at pagkakatulad ng ilang talakayan sa Tagalog, Pilipino na P at Pilipino na F. No, sa ganitong paraan, no, magkaroon kayo ng mas mahusay na pag-unawa sa konsepto hinggil sa mga wika na iyan, no, hanggang sa pagtaluntod sa wikang pambansa. Kaya simulan na natin ang huling bahagi ng Unit 1 na kukumpleto sa kaalaman sa kasaysayan, no, na pagtalakay sa legal na usapin hinggil sa wikang pambansa. Batid naman ng lahat na ang wika sa Pilipinas ay dinamiko o makukulay na sumasalamin sa iba't ibang pangrehiyon na pagpapahalaga, no, o sumasalamin sa kultura ng bawat rehiyon. Batid na din ng lahat na ang wika Filipino ang itinuturing na pambansang wika at opisyal na wika, no, sa kasalukuyan, kasama ang Ingles, no, bilang pangalawang opisyal na wika sa Pilipinas. Kasama nito ay yung mayaman at buhay, no, hanggang kasalukuyan yung mga katutubong wika gaya ng Tagalog na siyang patuloy na ginagamit, ang Bicolano, Cebuano, Ilocano at marami pang patuloy na buhay, no, sa kanilang rehiyon kasi, no, patuloy itong pinapalagan at ginagamit. Sa kasalukuyan, batin na natin yung pag-usbong ng teknolohiya, no, yung modernisasyon at globalisasyon na nagdudulot ng mas malawakang interaksyon sa pagitan ng iba't ibang wika na umiiral hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa gitna ng pagkakaroon ng napakaraming variety ng wika, no, sa Pilipinas, no, gaya ng nabanggit ko, bawat reliyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang mga wika o wikain o dialekto na nagbibigay ng pagkakaiba-iba, no, ng kulturang linguistiko sa bansa. Kailangan ng isang wika na magbubuklod sa mga mamayan sa Pilipinas o yung tinuturing nating mga Pilipino mula sa mga unang tala sa kasaysayan ng wika na natalakay natin. Hindi pa pala tapos, no, yung diplomasya sa pagiging wikang pambansa ng Pilipinas. Bakit hindi pa rin pala natatamasa ng wikang Tagalog ang pagiging wikang pambansa, no, hanggang sa punto na ito. Kaya ang mga sumusunod na talakayan magbibigay linaw paano nakamit ng tinatawag nating wikang pambansa kanyang pagiging hulwaran na sinasalita, no, dito sa ating bansa. Ang mga ilang slides, no, ay may kinalaman sa iba't ibang gaya ng nabanggit na karaan, no, iba't ibang batas hinggil sa wikang pambansa, konteksto ng kasalukuyang panahon. Simulan na natin. Yan, ayon sa saligang batas ng 1973, Artikulo 14, no, Section 3, ang Ingles at Pilipino, tingnan yung spelling ng Pilipino na P, ang itinalaga mga opisyal na wika na Pilipinas. No, ang probisyong iyan
ay nagpapatunay na sa kabila ng iba pang wika, ang Ingles at Pilipino ang pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang institusyon, no, sa pamahalaan, mga opisyal na sa dokumento, formal na talastasan, pakikipag komunikasyon pampubliko, formal na anyo. Ibig sabihin, talagang gumagawa na hakbang ang konstitusyon na sa pagpapaunlad na wika. Ulit, ang Ingles at Pilipino ang dapat maging opisyal na wika, no, hanggat walang itinatakda ng batas. Yan ay nasa saligang batas sa 1973 Artikulo 14, Section 3. Sa parehong taon, no, ng saligang batas na ito, sa Artikulo 15, Section 3 bilang ikalawa, no, nakasaad, no, sa batasang pambansa na ito na gumawa ang pamahalaan ng hakbang upang paunlarin yung opisyal na itaguyod ang isang pambansang wika na tatawaging Filipino. No, ito ay naglalayong makamit ang pagkakaroon ng isang nagkakaisang wika na magiging simbolo ng pambansang pagkakakilanlan, pagkakaisa sa pamamagitan ng maunlad, no, at papalaganap, gayon din at pagtanggap, no, sa Filipino bilang isang wikang pambansa. Dagdag pa, no, sa ilalim ng kautosang pangkagawaran bilang 25 noong Hulyo 10 sa 1974, no, ipinatupad ng patakarang edukasyong bilingual sa Pilipinas. Patakarang ito na nagtatakda na gamitin ang Filipino at Ingles, no, Filipino na F at Ingles sa magkaibang asignatura. No, bakit kailangang ibukod ang dalawang ito bilang ganap na asignatura? Sapagkat, no, napalaganap, no, ang dalawang ito ay may magkaibang anyo ng struktura sa wika, ganoon din sa pinagmulan o yung pagiging pag-develop sa struktura, sa linguistiko at komunikatibong kakayahan ay magkaiba ang nasabing dalawang wika na maghahanda, no, sa mga mag-aaral na maging global, no, handa sa kompetisyong global sa loob at labas ng ating bansa. Kaya nagsimula yung konsepto ng bilingualismo sa taon na ito. Pag sinabing bilingualismo, ito ay tumutukoy, no, sa kakayahan ng tao na makipag-usap sa pamamagitan ng dalawang wika, kaya nga by dalawa, lingua wika. Ang kautusan na ito ay tumutukoy sa paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga panturo, no, sa mga tiyak na asignatura. Siyempre kapag asignaturang Ingles ang medium ng pagtuturo. Ganon din paggamit sa asignaturang Filipino. Noong sa 1976, nilabas ang mga tuntunin ng ortografiyang Pilipino na nagpapatupad ng bagong gabay o ortografiya. Ang ortografiya ay gabay sa Balarila Pilipino o gramatikang Filipino at sa palabaybayin o pag-i-spelling o tamang struktura ng wika mula sa ponolohiya, morpolohiya, pagpapakahulugan o semantika at pagbuo ng mga pangungusap o syntax. Kasama dito, no, sa pagpapatupad ay yung pagbabago, no, ng abakada na naging 31 titik, no, sa pamagitan ng pagdaragdag ng 11 titik. Yan, ito yung pinagyamang alpabetong tinutukoy, no, sa nasabing pag-unlad ng alpabetong Filipino. Tandaan, ang pinagyamang alpabeto sa 1976, ito ay binubuo ng 31 titik, no, nanatili yung 5 patinig, no, simula abecedaryo nandiyan na, plus yung 26 na katinig. Kumbaga ito ay pinagsamang
baybayin at abecedaryo. Yan, ito yung baybayin, ito yung abecedaryo. No, kung titignan, no, galing sa baybayin ang kaisa-isang titik. No, ano dyan sa mga sumusunod na titik ang mula sa baybayin ay yung NG, o kung pag binasa natin sa paabakada o patagalog, yung nga. At galing naman, no, yung iba pang mga titik sa abecedaryo. Kung mapapansin, no, yung se, che, efe, hota, doble L, enye, Q, doble R, ube, X, tsaka Z ay bahagi, no, ng nasabing pinagyamang alpabeto. No, kaya yung pinagyamang alpabeto ay halo, no, sa paraan ng pagbasa. Yan ay binabasa pa Ingles, pero hindi mo mababasa pa Ingles ang NY sapagkat yan ay Kastila. Ang bigkas naman ng NG kapag ka Ingles, Tagalog naman ay nga sa konsepto ng abakada o sa baybayin. Pinatunayan ng alpabetong Filipino ang pagkakaroon, no, ng magkahalong sistema ng pagsulat, no, mula sa tuntunin ng titik Romano at tuntunin ng ating sinaunang pagsulat na baybayin. Nakakalungkot kung titingnan, no, isa lamang ang nire-representa ng pagiging puro sa mga titik na to, yung nga. Pero kung bibigyan ng katumbas na tunog, no, meron, no, hawig sa abakada at sa baybayin. Yan. Bakit nagkaroon ng pagbabago pagdating sa alpabetong Pilipino? Kala natin sa wikang pambansa lang nagkaroon ng matinding usapin, pati pala sa alpabetong Pilipino. Nakasaan sa DEC Memorandum bilang 194 serye ng 1976, no, masyadong tradisyonal o puristiko ang paraan ng abakada ni Lope Casantos. To, kaya napatupad ang mga tuntunin sa ortografiyang Pilipino. Nagbago ang sistema, mas pinarami. No, ito yung pinakamaraming titik, no, sa kasaysayan ng alpabeto. Pinagyaman, kaya nga pinagyaman. Dahil puro, pag sinabing puro, walang halo. Ang abakada kasi ay walang halo, puro Tagalog. No, nahaluan lamang siya ng abecedaryo sa tunog ng E at sa tunog ng O at tunog ng Ra. No, pero kung titingnan yung mga sinaunang wika, may mga umiiral naman na ganyang tunog. No, yung Ra, may sa kasaysayan ng palabaybayin ng Bicolano, may tunog na Ra. Ano pa, sa baybayin, pareho lang naman itinuturing na tunog ang I at E. Yun yung nakita nilang rason, no, masyadong puro ang Tagalog na batay sa abakada. Kaya pumapabor, no, ang abakada sa mga nagsasalita lang ng Tagalog, no, hindi siya pang kabuuan ng epekto dito sa Pilipinas. Kasi alam naman natin, no, gaya na nabanggit na karaan sa talakay ng wika, mas nagsasalita lamang ng Tagalog ay sa Region 4, no, EO, Calabarzon, Central Luzon, NCR, Capital Region. Lahat ng nabanggit ko ay nasa Luzon lamang. No, para maging holistiko yung pagkatuto sa pagsulat at pagbasa sa sistema ng Pilipinas, kaya nagkaroon din ng pagbabago sa alpabeto. Kaya, no, sa tanong na ano ang wikang magbubuklod sa Pilipinas, ang sagot, walang iba, kailangan talaga ng Pilipinas ng isang magbubuklod na wika sa mga Pilipino, at ito ang wikang Filipino. Pinatunayan mula sa mga nabanggit na batas, no, kanina, na ang wikang pambansa sa Pilipinas ay Filipino F sa kasalukuyan. Ito ay binatay sa wikang Tagalog at iba pang wika, no, sa Pilipinas na kasama ang maimpluwensyang mga wika sa dayuhan. Kung titignan ang pagkilala sa wikang pambansa, no, sa mga umiiral na wika sa Pilipinas, pinili ang Tagalog bilang una.
binago ang Tagalog, ginawang Pilipino. Nagbago sa ating talakayan ngayon na Filipino na ang wikang pambansa. No, sa kasalukuyan, ang Filipino ay kinikilala din bilang pambansang lingua franca na wika na ginagamit, no, sa kapuluan ng Pilipinas, no, bilang medium ng anumang interaksyon ng mga Pilipino na mayroong magkakaibang wika. Sabihin pa, nag-usap ang mga Bicolano, Cebuano, Tagalog, Ilonggo sa isang forum para sila ay maghigit na magkaintindihan, nag-Filipino sila. Kasi kung magtatagalog sila o Cebuano, iba't iba kanilang dalang wika, hindi sila magkakaintindihan. Kaya sila ay nag-Filipino para higit na maunawaan. Yan. Kung mapapansin nyo sa spelling ng Pilipinas, no, sa spelling ng Filipino, ano ba ang tama, no? Sa tama at official na spelling, no, para sa usapin ng ano ba ang tamang spelling, Pilipinas na F ba pagdating sa ngalan ng bansa o Pilipinas na P? Ang Pilipinas na P, no, ginagamit ito sa naririnig din natin ito, no, sa mga opisyal na konteksto ng talastasang Pilipino, kasi ito ay lokal. Gayon pa man, ang spelling na F, no, ay ginagamit din bilang pagpapakilala sa ngalan ng bansa. Ito naman ay international o global na pagkakakilanlan. Siyempre, yung mga taga-ibang bansa sa Pilipinas, no, lalo na sa mga western country, Pilipinas ang ngalan ng bansa. Tayong mga dito sa bansa natin, no, tinatanggap din natin yung spelling na Pilipinas na P. Nagkakaiba lang sa ideya ng pagiging global at lokal na gamit. Ulit, ang Pilipinas na P na spelling ay pang-lokal, Pilipinas na F na spelling ay pang-global. Pareho silang tama, no, sa pagpapakilala sa spelling ng pangalan ng Pilipinas bilang translasyon sa wikang Filipino. Ang suriang ng wikang pambansa naging mahalagang papel, no, sa pagiging maunlad ng ating wika, no, pagpili ng ating wikang pambansa. No, ganun pa rin, no, sa Saligang Batas 1986, kinikilala ng institusyon na ito ang Filipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. Sulit ang surian kasi ay ahensya. Sila ang nagbibigay ng kontribusyon para maging makatulong sa formal na pagtanggap, no, sa pagpapalakas sa wikang Filipino na siyang pinakapangunahing wikang pambansa sa Pilipinas, na naway magamit ang wikang Filipino, no, isa sa kanilang layunin sa iba't ibang antas na pakikipagtalastasan. Ganon din, nakasaad sa batas, no, sila ay patuloy, no, sa paglinang ng wikang Filipino, no, sa pamamagitan ng pagyayabong at pagpapayaman, no, sa mga katutubong umiiral kasama ang wikang Filipino, no, at iba pa wika sa Pilipinas. Nagtagumpay naman, no, ang surian ng wikang Filipino sapagkat noong 1987 na itinadhana na ng Saligang Batas sa Artikulo 14, Seksyon 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay tatawaging Filipino F. Kasabay nito sa Seksyon 7, no, tinutukoy kasama ang Ingles, no, bilang opisyal na wika sa bansa. Ganon din bilang auxiliary language o ginagamit sa pagtuturo mga nasabing wika. Ibig sabihin, sa Pilipinas, medium ng pakikipagtalastasan ay maaaring nasa wikang Pilipino o nasa wikang Ingles. Ganon din sa paraan ng pagtuturo. Itong dalawang nakasaad na mga wika ay maituturing na mga opisyal o de jure, no, sapagkat ito ay itinadhana para maging opisyal, no, na talastasan sa ating bansa. Ibig sabihin, ito ay dapat na gamitin, no, sa anumang uri ng
pakikipagkomunikasyon, no, sa anyong pasulat, no, o sa iba't ibang sangay ng alimang ahensya o ng gobyerno ay magamit natin ang mga wikang ito. Nakakalungkot, no? Hanggang sa kasalukuyan, no? Sana kapag may usapin sa Senado, Senate hearing, no? Sana nasa wikang patuloy yung paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan. Ano pa, in termino ng auxiliary language, ulit, yan ay wikang pantulong, no? Mga wikang ginagamit upang suportahan o madagdagan, no, yung pangunahing wika na matutuhan sa pamamagitan ng pagiging medium nito sa edukasyon. Ano pa, naging bahagi din ng batas na ito, saligang batas na ito, na isulong multilingual language education o multilingualismo, no? Kanina bilingual, dalawa, ito multi, higit sa dalawa ang alam mo. Ibig sabihin, hinihimok o hinihikayat ang paggamit ng iba't ibang wika, no, sa edukasyon, no, na ang layunin ay mas mapalaganap, no, yung kakayahan ng batang Pilipino na magsalita ng maraming wika. Ano pa, maging mahusay pagdating sa pakikipagtalastasan. Ang kapasidad na kakayahan ng tao na matuto ng wika ay maaring nasa dalawa o higit pang wika. Yung unang wika o L1, alam natin ito ay sinusong wika. Alam na natin ito sapagkat ito ay natutuhan sa loob ng tahanan. At dahil may asignatura, no, na nakatakda na ginagamit ang ating unang wika sa pag-aaral, kaya mas nagiging formal ang pagkatuto natin sa unang wika kapag pumasok na tayo sa paaralan. Ang ikalawang wika o L2, no, madalas sa mga Pilipino, no, ang kanilang ikalawang wika ay Ingles. Natututuhan din natin ng lubos, holistiko ang Ingles, no, kasi maaring ilan sa mga Pilipino talaga ang L1 nila ay Ingles, pangalawa lang na lamang ang wikang Filipino. Ibig sabihin lang, no, ang utak ng tao may kakayahan umunawa, holistiko, no, batay sa struktura, alam ang parehong wika. Sa ikatlong wika, no, dahil may limitado ang kakayahan ng tao sa pag-alam sa wika, kaya maaari ang ikatlong pagkatuto niya ng wika ay magiging mahina, no, may pagkukulang, no, nagiging epektibo siya sa pakikipagtalastasan, pero sa kabuang pagpapahalaga sa ikatlong wika ay magkukulang, no. Tinatawag na linguist yung mga taong maraming wikang alam o mga dalubwika. Sa taon ng 1987, no, ay tinatag ang linangan ng mga wika sa Pilipinas o LWP. Alinsunod sa kautosang tagapagpalaganap bilang 117 bilang kapalit ng surian ng wikang pambansa. Ibig sabihin, nag-transform lang sa pangalan, no, pero pareho lang ang layunin ng SWP na bago ngayong na linangan ng mga wika sa Pilipinas. No, ang kautosan ito ay nilagdaan ng ating dating Pangulo Corazon Aquino na layunin gaya ng una ay mapalakas at mapaunlad ang pagmapahalaga, no, sa wika pambansa at mga wika sa Pilipinas. Pinagtibay ito, no, bigyan ng implementasyon ng paggamit ng wikang Filipino, no, sa sinasabing batas. Yung Abakadong Pilipino, no, ang nangasiwa dyan ay yung surian ng wikang pambansa noong 1976 o 1976. Ang linangan naman, no, na wikang Pilipinas ang nagpabago, no, ng pinagyamang alpabeto. Ibig sabihin, ayan ay sinuportahan ng linangan. Ito ang naging patnubay, no, sa pagkakaroon ng maayos na pagsulat at pagbasa, no, sa wikang Filipino. Kala natin tapos na. Kung titingnan yung kasalukuyan, no, ilang titik ng alpabeto sa Filipino ang kasalukuyan na ginagamit, no, hindi naman 31 sapagkat noong Agosto 6, 1987, no, ayon sa kautusan ng Kagawaran ng Edukasyon
Kultura at Sports bilang 81, pinakilala ang reforma sa alpabeto at mga tuntunin sa ortografiyang Filipino. Ibig sabihin, nagkaroon ng rebisyon. Ang pagbabago ng alpabetong Filipino ay naging 28 letra. May 5 patinig at 23 katinig na sumusunod sa patakarang edukasyong bilingual noong 1987. Lahat naman tayo pamilyar sa 28 na titik ng alpabetong Filipino sa kasalukuyan. Kung titignan, tinanggap pa rin ang mga hiram na titik, no, yung C, F, Q, N, B, X, and Z. Alam natin, pag binabasa natin ang alpabetong Pilipino, no, paano binabasa ang alpabetong Pilipino? Yan ay bigkas Ingles, yung karamihang sa mga titik sa alpabetong Filipino. Gaya ng pinagyamang alpabeto, ang N niya ay binibigkas pa rin na Kastila at ang NG o nga ay binibigkas na Patagalog. Ibig sabihin, ang alpabetong Filipino, ang paraan ng pagbigkas ay hinhalo din, no, liberal, hindi puro, hindi Tagalog. Yan ay pa-Ingles, pa-Kastila at pa-Tagalog. Gaya ng nabanggit ko kanina, no, ang ganiyang pagsasanib ay impluwensya ng iba't ibang wika na nakatulong sa pagbuo ng sistema ng pagsulat ng Filipino. Pinapatunayan lang, no, ito yung naging nangyayari ito yung kaganapan dulot ng pananakop at dulot ng mga makapangyarihang gano'n ba man, magbago-bago man ang mga tuntunin sa palabaybayang Pilipino o pag-spelling sa Pilipino, malaga pa rin makita at mapasimulan ang mga ito na hindi na dapat basta-basta magbago sapagkat ito ay practical na, no, at ito ay epesyente na kahingian at pangangailangan ng kontekstong Pilipino. Kaya ang alpabetong ito ay kinilala hanggang sa kasalukuyan, no, wala pang nakatakda na pagbabago sa alpabetong Pilipino. Malinaw, no, napatunayan na, no, na ang alpabeto ay resulta ng kolonyalismo na nag-iwan ng kolonyal na pag-iisip sapagkat tuluyan na ang inangkin ng wikang Filipino, no, yung mga tuntunin ng pagbigkas at pagsulat ng alpabetong Ingles, alpabetong Kastila. Gayun din naman ay napanatili ang konsepto ng pagsulat at paraan ng mga Pilipino, no, kinakatawan pa rin ng Tagalog o ng baybayin ang mga ilang tunog o titik sa pinasimpleng alpabetong Filipino. Kaya bilang pagbubuod, no, yung wikang Filipino ay napakalaya, no, napakaliberal, no, bukas sa anumang pagbabago sa tuntunin ng wika. No, ito rin ang dahilan kung bakit nagkakasundo-sundo, no, ang mga wika sa Pilipinas o ang mamayan sa Pilipinas. Karagdagang talapa, ang pagbabanyuhay ng Pilipino ay naging Filipino na F. No, gaya ng talakayan ko sa panahon ng Hapon, nagkaroon ng transformasyon pagdating sa pagkilala sa wikang pambansa na tinawag na Pilipino na P dahil sa kautusan ng Departamento ng Edukasyon. No, ito ay naging Filipino na F sa kasalukuyan upang yung tuluyang pagyakap, no, sa mga katutubong wika sa Pilipinas at banyagang wika. Ano pa, dagdag pa, nakita naman natin, no, sa larawan si King Philip na alam natin sa mga kasaysay at babasahin, no, may mga naniniwalang historiador na sa panahon ng kanyang pamumuno, no, binansagan niya ang bansang Pilipinas na nasa F bilang ngalan ng ating bansa, no, bilang siya ay hari. No, ganun din, ang mga lahi ay pinakilala bilang Filipino na F, na nooy kumikilala bilang lahi. Kaya ang pangalan ng wika, Filipino, ang sumusunod sa tradisyong paraan, no, bilang simbolo ng kasaysayan o impluwensya ng pananakop sa panahon na ito. Ito din ay lahi bilang pagpapakilala sa kasarinlan. Paano naman, sir, na naiiba ang Pilipino na P at Filipino na F? Ang Pilipino na P ay tumutukoy na lamang sa kasalukuyan bilang lahi. Pakilista bilang lahi. No, taliwas iyon sa unang batas ng kautosang pangkagawaran bilang 7 ng 1959 noong panahon ng
Hapon. At ang Filipino ay kumikilala, no, sa kasalukuyan bilang lahi at wika ayon kay Virgilio Almario. No, sabi ni Virgilio Almario, no, tawag sa wika at lahi ay wikang Filipino bilang paraan ng pagpapalakas sa pambansang wika at identidad. Di ba pagka gumagawa kayo ng resume, yung citizenship doon, nilalagay natin sa resume or mga sa birth certificate, nilalagay natin di ba Filipino na F. Kasi ito yung global o perspektibong global na umaayon sa pagkakakilanlan ng pagka-Pilipino. No, Pilipino na pin naman pagka nasa lokal na perspektibo. Pareho silang ginagamit bilang pagpapakilala ng lahi. Ayon naman kay Rogelio Sikat, ang wikang Filipino ay na masyadong liberal na Tagalog, no, dahil malawakan ang paggamit ng wika na sumusuporta sa pagkakaroon ng demokratiko. Pag sinabing liberal, demokratiko. Ibig sabihin, naging bukas no, yung paggamit ng wika, no, sa mga pang prinsipyo ng talastasan. Liberal na patunayan din na tinatanggap ng wikang Filipino ang iba't ibang wika na wikain dito sa Pilipinas. Gayon din yung mga banyagang wika, kaya siya liberal. Ang Tagalog ay puro. Liberal na Tagalog ang Filipino. Ibig sabihin, ito ay testamento na ang wikang pambansang Filipino ay nabuhay o niluwal sa Tagalog. Pero hindi na lamang ito focus sa Tagalog o nakasandig sa Tagalog, no, sapagkat di ba ang Tagalog ay batay sa abakada, no, wala namang F sa abakada. Dahilan lang ang Tagalog para mabuhay ang wikang Filipino, no. Siya ay ibang anyo ng wika sapagkat ang wikang Filipino ay pagpapakilala ng iba't ibang umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang wika, no, gaya ng Ingles at Kastila. No, sa huli, no, ang wikang Filipino ang nagbubuklod sa ating lahi. Hindi lamang isa ang kanyang pinagbuklod na riyon, kundi pinagsama-sama lahat ng riyon sa wika na may iba't ibang lugar na pinagmulan. Ano pa? Nagbubuklod sapagkat kinabibilangan ng wikang Filipino ang pagpapahalaga sa mga banyagang wika, ang Ingles at Espanyol. At ito ang nagiging batayan ng pagiging wikang pambansa, no, sa pamamagitan ng pagyakap sa iba't ibang wika at kulturang umiiral sa ating bansa. No, gaya na nabanggit ko, pinatunayan, no, ang Filipino ay nakaugat, no, sa Tagalog na itinuturing na pundasyon ng wikang Filipino. Sabihin ang Tagalog ang pangunahing basihan ng Filipino, ngunit ito ay mas pinalawak upang maisama yung iba pang elemento ng wika sa Pilipinas, pati na rin yung wika impluwensya, no, sa Kondoranin, no, gaya na Ingles at Espanyol. Kaya ang Filipino ay hindi lamang batay sa Tagalog, no, kasi yung Pilipino na P, Tagalog lang talaga yon, puro yung Pilipino na. Mamaya may diagram akong ipapakita para lubos niyong maintindihan. Ano pa, may pagkakatulad naman ang dalawa. Kahit sinabi ng KWF, ang Filipino at Tagalog ay dalawang magkaibang wika, meron pa rin naman silang pagkakapareho. Saan sila nagkakaroon ng pagkakapareho? Sa linguistiko at sa istruktura o sa panggramatika. Dahil kapag tumutukoy tayo sa pangalan, no, gumagamit tayo ang, ng nang, ng sa. Kapag mga pang-unay, gumagamit din naman tayo ng na at ay. Mga panghalip ay mga panghalip na siya, ako, niya, kanila at iba pa, no, ay ginagamit din sa Filipino at Tagalog. Yung mga paglalapi, yung an, in, na gamitin sa Tagalog ay gamitin din sa Filipino. Ano pa? Dahil ang Filipino ay bukas sa iba't ibang wika, maaring sa kasulukuyan makaapekto yung malalaking umuusbong na wika sa kasalukuyan gaya ng Mandarin, Hangul at iba pa. No, depende kapag may naatasang batas magpapabago sa alpabeto na nakamatinding ng pabago sa alpabeto Filipino, magbabago at magbabago ang tuntunin. Pero sa kasalukuyan, ito pa rin yung standard na sinusunod. Ulit, no, ang Filipino ang lingua franca ng Pilipinas. Nangangahulugan, ito ang pangunahing wikang ginagamit sa pakikipag-komunikasyon sa buong bansa. Ano pa, pinagsama-sama nito ang iba't ibang dialekto, kaya't naging tulay sa pagitan ng mga Pilipino at ng magkaibang katutubong wika, no,
Wikang Filipino ay sumasalamin sa wika ng Luzon, Visayas at Mindanao at naglalayong magbuklod-buklod sa lahi na magsusulong ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng riyon, no, sa ating bansa. Ulit sa konsepto ng lingua franca, pag sinabing lingua franca, ito yung common na wika na naiintindihan ng lahat. Sa Pilipinas, Pilipino ang naiintindihan ng lahat, na mag-uugnay sa iba't ibang riyon o dialekto sa buong Pilipinas. Kung sa usapin naman ng buong mundo, ang Ingles ay isa sa pinakamalawak na ginagamit sa arena ng global bilang lingua franca o international na pakikipagkalastasan. Noong Agosto 14, 1971, no, itinatag yung KWF o yung Komisyon sa Wikang Filipino, no, sa ilalim ng Batas Republika bilang 7104 upang palitan yung LWP. Ibig sabihin, yung linangan ng Wikang ng Pilipinas ay naging KWF, Komisyon sa Wikang Filipino. Ito yung kasulukuyang samahan sa wika. Hinikayat ko lahat ng nasa klase na ito na paki-like yung FB page ng KWF. No, isa yan sa inyong assignment. No, i-like. Ulit, gaya ng mga naunang organisasyon, pare-pareho lang naman sila, nag-iba lang yung pangalan dahil sa pangangailangan, no, ng panahon. Sila yung nangangasiwa, nagtataguyod sa paggamit at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Ano pa, sa proklamasyon bilang 1041, no, sa 1977 na nilagdaan ni Fidel B. Ramos, na nagtatakda ng Agosto bilang buwan ng wikang pambansa. No, layunin nito ay mapatuloy yung pagpapahalaga sa wika sa pamamagitan ng kahit isang buwan sa 12 buwan sa isang taon ay may pagdiriwang ng buwan ng wika. Nakatuwa dahil ang universidad ay naaprubahan yung aming plano sa paggawa ng mga patimpalak na programa sa buwan ng wika. No, nakaraan inaya ko kayo, no, sana magkaroon kayo ng inisyatibo na maging kalahok kapag may mga ganitong patimpalak o pagpapalaga, sapagkat ito ay nasa layunin ng samahan, no? Mapatuloy ang pagmamahal sa wika sa mamagitan ng iba't ibang pagkadisiplina o pagpapahalaga, paggawa ng tulas, sanaysay, maikling kwento, pagbasa ng tula, no, awit, pagguhit, at marami pang pagpapahalaga, no? Para higit na yumaman yung ating kaalaman sa ating wika, ngayon din sa ating kultura. Kapansin-pansin mo, no, mula sa panahon ng Kastila at kasalukuyan, no, tunay naging political ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng wika sa bansa. Alam naman natin, isa sa katangian ng wika, no, ang pagiging political. Bakit naging political? Kasi hindi naman matatanggap ng mga di Tagalog, no, ng iba pang katutubong wika na madodominahan ng Tagalog ang kanilang arena. Kaya gumawa sila ng probisyon, no, pagbabago sa komunikasyon at edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagpili, pagsusuri ng maayos ng wika. At lumabas nga, no, sa kasalukuyan ang wikang Filipino bilang wikang pambansa. No, mula sa mga nabanggit na sa ligang batas, no, yun ang mga nagdidikta ng mga prinsipyo at polisiya na kailangan para sa ating lipunan, no. Dahil may batas, tayo ay magkakaisa, tayo ay sabay-sabay na parehong sinusunod at ikinikilos o iginagawi, no, para mapanatili yung mapayapang bansa dahil may malayang wika, no. Yan, tandaan lamang ang historical na batayan sa wikang pambansa na nakikita sa grapiko na iyan, no, o mga pagpili ng pambansang wika na kabatay sa mga konstitusyon dahil ang wika ay political. Kung lilimiing maigi, palayo na ang narating ng pagkakaroon ng wika na nagpapakita ng ating pagkakilanlan bilang Pilipino. No, hanggang sa kasalukuyan, no, nararapat lamang na bigyang halaga pa rin natin, no, ang paggamit ng wikang Filipino
tinuturing na wikang pambansa. At hindi nawa ito matapos no, sa mga virtual na talakayan na ganito o sa babasahin na aklat o mga talakayan sa kasaysayan. Dapat ito ay mas mapalawig yung pag-alam na may umiiral na wika sa ating sa bansang Pilipinas. Na pinapaliwanag sa kasaysayan na ang pambansang wika hindi lamang nakatuon sa riyon no, ng mga Katagalugan, bagamat ang Tagalog ay naging pamantayan sa pagbuo nito. No, patuloy na umuunlad ang wikang Filipino sa aspeto ng gramatika, palaugnayan, pagpapakahulugan, bunga na rin ng paggamit ng bawat riyon sa Pilipinas dahil bahagi ito ng edukasyon, ng kurikulum. No, kaya pang daigdigan yung pang kabuo kapuluan yung ugnayan no, na pagpapahalaga sa wika. Lumawak ang paggamit ng Filipino no, na bukas sa anumang disiplina. No. Hindi lamang ito ay isang asignatura pampanitikan, araling panlipunan, no, mga bukas ito sa iba't ibang pagdalumat sa teknolohiya, sa enerhiya, medisina, batas, matematika, at iba pang larangan. So, sabi ni Jose Rizal sa kanyang akdang El Filibusterismo, ang pag-angkin sa ibang wika ay maaring magdulot ng pagkawala sa sariling pagkakailanlan at kaisipan. Nagiging sanhin ng pagiging alipin ng banyagang kaisipan. Sa kabilang banda, ang isang bayan na may sariling wika ay nagtataguyod ng sariling katayuan at pagkakakilanlan na nagpapakita ng pagkakaroon ng sariling pananaw at pagkasarili. Kahit na tayo ay nasakop no, may kolonyal na mentalidad sa ating wika, sinisikap pa rin ng wikang Filipino na mabukod bilang isang wika sa mga malalaking wika sa Pilipinas. Kaya ang wika isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pagkakaisa bilang isang bansa. No, at din ang daan para bigkisin ang ating lahi. No, na may isang bansa na may isang wika. No, bawat bansa ay may sariling wika. Hanggat may sariling wika ang isang bayan, ay taglay niya ang kalayaan. Ang wika ay pag-iisip ng bayan. No, ang pagkakaroon ng sariling wika ay sumasalamin sa kalayaan. No, kalayaan ng pag-iisip ng bayan na nagpapakita ng kanilang natatanging katayuan, no, kakayang umunlad ayon sa kanilang sariling pananaw at pagkakakilanlan. Yan, tapos na yung ating talakayan sa unang unit ng COMPHIL o kurso ng COMPHIL. No, naway na unawaan ang makasaysayang pakikibaka ng mga tagapagtanggol ng wika upang tuluyang matamasa yung sinasabi nating kalayaan no, ng ating bansa sapagkat tayo ay pinagbuklod ng isang wika. No, tandaan nyo yung mga nakasaad na batas. No, sana ay ito ay patuloy na marinig o ginagamit at pinapayabong no, sa anumang institusyon upang higit na mapaunlad yung ating wikang Filipino. Nagaya na sabi ng mga linguista, ito ay siya'y nagpapakilala sa ating identidad at kasarilan. Ano pa, naging bahagi ng ating talakayan sa Unit 1 yung paglilinaw sa konsepto ng Tagalog, Pilipino na P at Filipino na F. So, tandaan, no, bilang paglalago, no, ang Tagalog ay sinimulan makibaka ng mga katipunero na isa sa malaking wika sa bansa na naging tulay sa pagkabuhay ng wikang Filipino na Filipino na F na dating nagkaroon ng kalituhan sa Pilipino na P na di maituturing ganap na wika sa kasalukuyan sapagkat ito ay Tagalog din. No, sa kasalukuyan, ang Filipino na P ay lahi na lamang, gaya ng Filipino na F na kumikilala sa global na perspektiba bilang lahi, at ang Filipino na F ay wikang pambansa. Yan, napaus na ako. Muli, maraming salamat sa pakikinig. No, hanggang dito na lamang yung ating talakayan.
Yung may mga tanong, bukas yung ating comment section para sa mga tanong. Kung wala, pakipusuan na lang yung ating virtual na talakayan.